Risa Hontiveros, isang dating journalist, ngayoy senador, at kilalang aktivista sa Senado. Para sa iba, siya ang boses ng mga inaapi. Para naman sa kanyang mga kritiko, isa siyang sagabal sa mga plano ng administrasyon. Pero saan nga ba nagsimula ang lahat? Kilalang miyembro si Hontiveros ng Akbayan Party List. Isang progresibong grupo na laging nakatutok sa karapatang pantao at social justice. Bago pa man siya pumasok sa politika, siya ay isang TV host at health advocate. Ngunit sa kabila ng tahimik niyang imahe, palaban si Risa, lalo na pagdating sa mga isyong may kinalaman sa kababaihan, kabataan, LGBTQ+ at corruption. Noong 2016, siya ay nahalal bilang senador. Dito nagsimula ang mas matinding banggaan niya sa mga makapangyarihan. Isinusulong niya ang mga batas para sa mental health, reproductive health, at laban sa fake news. Ngunit kasabay ng kanyang mga panukala, dumarami rin ang bumabatikos sa kanya. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, sisilipin natin ang ilan sa pinakamaiinit na isyong kinasangkutan ni Hontiveros. At kung bakit hanggang ngayon tinatawag siyang babaeng palaban ng ilan. At kalaban ng gobyerno naman ng iba. Isa sa mga naging matunog na banggaan sa karera ni Senador Risa Hontiveros ay ang kanyang pagkontra sa mga pulisya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na tutol si Hontiveros sa kontrobersyal na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Tinuligsan niya ang extrajudicial killings at paulit-ulit siyang nanawagan ng investigasyon at hustisya para sa mga pinatay. Dahil dito naging target siya ng mga pro-Duterte supporters, vlogger attacks, at social media trolls. Tinawag siyang yellow tard, leftist, at destabilizer. Pero sa kabila ng pressure, hindi siya umatras. Hindi lang kay Duterte, pati kay Apollo Quiboloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual advisor ni Duterte, nagkaroon din ng tensyon si Hontiveros. Isa si Risa sa mga nagtulak ng masusing investigasyon sa mga alegasyon ng human trafficking at abuse laban kay Quiboloy. Dahil dito, kinaharap niya ang pangungutya at pagbabanta mula sa kampo ng pastor. Ngunit sa halip na manahimik, lalo pa siyang lumaban. Para kay Risa, hindi dapat matahimik ang Senado kung may nasasangkot sa seryosong krimen, kahit gaano pa ito kaimpluwensya. Sa part 3, tatalakayin natin kung paano ginagamit ni Hontiveros ang kanyang boses para sa kababaihan at marginalized sectors. At bakit ito nakikita ng ilan bilang pagiging kontrabida? Kung may isang bagay na hindi matatawaran kay Risa Hontiveros, ito ay ang kanyang paninindigan para sa kababaihan. Isa siya sa mga pangunahing nagsulong ng reproductive health law. Pati na rin ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, na layong protektahan ang lahat laban sa sexual harassment, maging sa online, sa trabaho, o sa pampublikong lugar. Para sa mga kababaihan at human rights advocates, si Risa ay bayani pero sa kabilang banda may mga bumabatikos na tila masyado raw siyang woke o laging pumapabor sa liberal agenda. May nagsasabing pinapalalim lang daw niya ang away sa pagitan ng gobyerno at ng oposisyon. Para sa kanila, imbes na tumulong sa mga proyektong pambansa, tila puro kontra raw ang ginagawa niya. Sa Senado, hindi rin maikakaila na madalas siyang nag-iisang tumatayo kontra sa majority. Ngunit para kay Risa, hindi ito pagiging kontrabida, kundi pagiging tunay na public servant. Mas pipiliin kong tumindig kaysa makisama sa mali. Sabi nga niya minsan sa privilege speech. Ngunit hanggang saan ang kayang panindigan ng isang tulad ni Hontiveros? Habang tumitindi ang politika sa bansa, lalo ring tumitining ang imahe ni Risa Hontiveros bilang mukha ng oposisyon.
Sa bawat isyong may kinalaman sa karapatang pantao, katiwalian, at kababaihan, siya ang unang bumabangga. Pero may tanong na bumabalot. Totoo bang siya'y lumalaban para sa bayan? O ginagamit lang siya ng mas malalaking interes? May mga nagsasabi na si Hontiveros ay bahagi ng tinatawag na dilawan o oposisyon na nais sirain ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Dahil sa kanyang koneksyon sa akbayan at suporta mula sa mga progresibong grupo, iniuugnay siya sa mga kilusang kontra-administrasyon. Sa mga pro-government supporters, siya ay hindi lang kritiko, kundi sagabal. Ngunit kung titingnan sa malalim na lente, si Hontiveros ay isa ring simbolo ng pagkilos. Sa mga rally, senado at social media, marami ang nakakahanap ng lakas sa kanyang tapang. May mga estudyante, manggagawa at LGBTQ+ members na nagsasabing si Risa ang nagbigay sa kanila ng boses sa loob ng Senado. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paninindigan, nananatiling mababa ang kanyang ranggo sa ilang survey. Kaya tanong ng ilan, may tiwala pa ba ang masa sa isang tulad niya? Sa huling bahagi ng video, bibigyan natin ng buod ang lahat at susubukang sagutin ang tanong. Palaban ba talaga si Risa Hontiveros? O isa lang siyang kalaban sa mata ng mga ayaw makinig? Ngayong alam na natin ang kasaysayan, laban at kontrobersya ni Risa Hontiveros, balikan natin ang tanong. Babaeng palaban ba siya o kalaban ng pamahalaan? Para sa marami, si Hontiveros ay simbolo ng tapang. Isang babae sa mundo ng politika na hindi natatakot bumangga sa mga makapangyarihan. Isinusulong niya ang batas para sa mental health, laban sa diskriminasyon at para sa kaligtasan ng kababaihan. Hindi siya perpekto, pero hindi rin siya tahimik sa harap ng mali. Pero para sa kanyang mga kritiko, siya'y sagabal sa pagkakaisa. Nakikita siya bilang laging kontra, laging may puna at tila walang tiwala sa administrasyon. May ilan na sinasabing ginagamit niya ang kanyang plataporma para sa personal na ambisyon o pang-oposisyong propaganda. Sa dulo ang katotohanan ay nakasalalay sa pananaw ng bawat Pilipino. Kung ang kalaban ay isang taong naglalakas loob magsalita sa gitna ng katahimikan, baka ang tunay na tanong ay, sino ang dapat nating tawaging kalaban? Ang tumitindig o ang tahimik sa gitna ng katiwalian? Ikaw, anong tingin mo? Risa Hontiveros, babaeng palaba o kalaban ng pamahalaan? Comment mo sa baba. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang content na mapanuri at makabuluhan.